Season 2. Happy New Year! Season 2, Episode 1. Back to the future. Nag-back to the future si Mayweather. Bakit nga ba siya nag-back to the future? Yun yung topic. Topic natin. And relate to... Hindi. Yun na yun. Back to the future. May realism and... Hindi. Yung pinaka-concept natin nung first season is explosion of ideas. So, random. Pak. Ganon. So, ngayong season 2... Season 2 is realism and idealism. So... Realism and idealism. Ano ibig sabihin? Magsasalpak tayo ng mga ideas. Ng ideas. Lahat ng subjects natin ay papasukan natin ng realism and idealism. So, pwedeng makatotohanan, pwedeng fictional, pwedeng kung ano yung nasa isip natin, or pwedeng nangyayari siya sa tunay na mundo. Kaya, bago natin tawag dito, simulan yung topic. Na-curious ako dyan sa idealism and realism. Kung ikaw ang tatanungin, Tol, saan ka mas naglilin? Sa idealistic point of view or sa reality? Well, dahil nga ang utak ko ay, tawag dito, kung sa anuhin mo ko, isa akong dyslexic. Ang mga dyslexic na tao, lumilipad ang utak niyan. So, idealistic talaga kami. So, mas gusto mo yung Hindi sa mas gusto. Ang design ng utak namin is for idealism. We're designed to invent. We're not designed to innovate. Doon mo makikita, di ba, Einstein is the inventor. Sino ang innovator? Yun ang realism. Einstein is the inventor, that's the idea. Ngayon, in-apply siya sa reality, which is si Oppenheimer, that's the realism. So, applicable, sumabog ang yun yung sinasabi. Ang mga dyslexic, lumilipad utak niya. Kaya pag nasa bintana kami, kung napanood nyo yung Tahari Zamin part na palabas Every ng child is special. Bollywood. Amir Khan, pero Indian na Amir Khan. Amir Khan, pero bakit Indian? Namekos. So, yun yung sinasabi na baga creative sila pero not necessarily na porket creative ka is artist ka na kagad. So, basta ang disenyo ng utak ng mga dyslexic na tao is lumilipad. Wala. Makita mo kami pag nasa school kami. Creative. Nakatingala. Imagination. Imagination, pero not necessarily artistic. Can either be logical. Pwede siyang gamitin in logical manner and sa mathematics. Kasi yan di mathematics, gawa lang din ng katang isip yan eh. Lahat naman ng ideas. Lahat nga, yes. So, to understand the world, di ba, nagkaroon tayo ng mga concept na ganyan. Everything is made up. Every idea is made up. So, ang topic is Mayweather. Nag-back to the future si Mayweather. Okay? So, umpisa natin kay Mayweather. Since ikaw ang frustrated boxer, ano ba? Ito ka na sa mga labels mo eh. Bigla na lang ako nagiging ganito. Gaslighting, boy. Gaslighting. Bigla na lang ako naging misogynist. Ano yung misogynist? Bigla na lang ako misogynist. Kinukulang natin. Gaslighting tawag mo niya. Okay. Kaya yung uso ngayon ng mga Gen Z. Okay. Gaslighter. Ginagaslight niya kasi ako, be. So, yan yun. Parang binibigyan ka ng mga labels. Yan. So, bisa natin sa'yo, ikaw. Since mas marami ka alam kay Mayweather. I won't say na marami akong alam kay Mayweather. Pero naging fan na kasi ako ni Mayweather. Ever since nung laban niya kay Arturo Gatti. Nung sinabi ko ang gay weather, puta, nasaktan ka eh. Oy, hindi nasaktan. Hindi naman ako nasaktan. Mature na tayo. Bakit nga ba naging gay weather? Kasi kakaumutakbo ng takbo. Defensive eh. Umpisa natin yung bata siya. Amang istorya. Di ako pamilyar sa istorya. Naging fanatic na ako ni Mayweather nung tinalo niya si Gatti. Soft drinks tayo. Back in 2005, I think. Kasi dun sa laban na yun, halos hindi talaga nakatama si Gatti.
Pick na yun. Hindi ko maalala kung ilang round inabot. Pero, Ano itsura ni Arturo Gatti? Arturo Gatti. Yung ba yung papayat-payat? Na, na tawag dito. Roller type eh. Maganda yun, naging parang slugger, yung laban nila ni Mickey Ward eh, back in early 2000s. O yun, yung parang ine-expect ng lahat na dehadong-dehado si underdog, si Mayweather that time. Hindi pa magaling na si Mayweather. Magaling talaga si Mayweather ever since. Bakit siya underdog? Chap, sunod-sunod ang panalo ni Gatti nung time. Saka na siya. Kaya pala nung nagpa-fight night tayo, pag nag-Mayweather ako, mag-Arturo Gatti ka. Parang ganun. No? Saka in-expect fight night laro sa Laro sa malakas talaga si PS, Gatti. PS1 pa yun. PS2. PS2 na. Oo. Fight night 2 yung living. Hindi, yung favorite ko doon, Brad, yung Eric Molares. Eric Molares, yan. Lang ako doon pag yung kay Ali. Hindi, Eric Morales laban kay Ali. Yung ginajab lang hanggang makatulog. Si Ali, hindi makasuntok kasi mabagal eh. Ayun, hindi nga nakatama halos hindi nakatama. Hindi ko maalala kung nakatama ba siya. Basta alam ko hindi siya nakatama. Si Gatti kay Mayweather nung laban nila yun. Hanggang sa naawa na lang yung referee, tinigil na kasi talagang magana yung mukha ni Gatti. Nakapikit na yung dalawang mata eh. Kaya, ilang 4-5 straight ang kinakain eh. Hindi combo na jab stick, talagang puro straight. Parang kinakatok na lang yung mukha niya, tuloy-tuloy. So, ayun, sabi ko parang sino tatalo dito? Kaya hindi man lang nakatama yung champion. Tapos yun nga, hanggang sa ilang dekada na siyang lumalaban, hindi naman talaga nagkaroon ng talo. Parang siyang ang pinakasikat na fighter na ngayon. Marami namang fighter na undefeated. Diba? Pero parang pag sinabi undefeated, siya yun talagang So, naging fan ako ni Mayweather. Si Mayweather hindi ko naman masisi na naging totally defensive na lang siya. Kasi siyempre may inaalagang career, may inaalagang mga belts. Alam mo, nung kabataan niya, nung nagsisimula pa lang siya ng Olympics, 1996 ata, kung di ako nagkakamali, siya. 6 years old ako noon, mga 30 ka na. Tawag dito. Hindi naman ganun talaga agad ang style ni Mayweather na puro defensive lang. Filishell at Filishell. Kasi sa kanila, sa pamilya naman nila simula yung Filishell. Filishell ako nung nagbaboxing. Boston Crab pala. Boston Crab. Hindi, ito ako dati. Ganyan ako dati. Filishell is more like this. Hindi, ano ba to? Crab pa rin to, no? Crab. Pag ganyan ako mag-jab dati. Crab style Ken Norton. Ken Norton. Champion din yun na tumalo kay Ali 3 beses. Hindi nanalo si Ali ron. Pero hindi ka lang sumikat si Ken Norton. Siyempre, Muhammad Ali. Fight like a butterfly. Sting like a Jollibee. Putay, sting ka ni Jollibee, no? Gano'ng kalaki bubuyog. Sing kagat lang ng langgam to, sing sakit lang ng kagat ng bubuyog. Puta na ba yung pumasok ng bubuyog si Jollibee? Nakailag. Kapag nakaisang tusok lang ang bubuyog, patay. Bumula yung bibig ni Jollibee. Nakailag balik tayo. Mayweather. Si Mayweather hindi naman siya totally defensive na nagsisimula siya. Aggressive si Mayweather. Sa inyo realistic na laro ni Mayweather? Nung simula pa lang. Siyempre, kung muna nag-champion na, doon na siya nagsimulang maging Filishell, maging shoulder roll, naging defensive na siya to protect his belt. Kasi sa totoo lang, hindi man na trivia. Saan nag-umpisa ang modified Filishell o shoulder roll? Saan nga ba? Kaninong boksingero? Yan. Pag sinasabing shoulder roll, Filishell, Mayweather naman lagi ang Hindi. Ang nag-umpisa sa Road Mongoose. Mongoose? Oo, Road Mongoose ni Archie Moore. Kaya lang, at that time kasi, parang yan, brother, minsan, parang sino ba yung nag-invento ng unang social media?
Ako hindi ko na rin maalala, pero way back, ang isa sa mga pinakauna, Friendster. Pero ngayon, wala na yung Friendster. Di ba? May mga nakaka-invento, pero hindi sila yung sumisikat. O hindi sila yung nakaka-master ng craft nila. So, si Archie Moore, ang pinaka-unang talagang nag-set na ito yun. Rolled mongoose yung tawag sa shoulder roll. Ang depensa niya pa nun, yung parang pagganyan nga, pagganyan. Hindi siya ganyan. Ganyan pa siya. No? Parang yung pili shell, pero nakaganyan ng konti. Parang komang. Oo, parang komang ng konti. So, yun yung ginamit at that time. And tiniklaim ni Mayweather na siya yung naka-invento kasi siya lang ang... Siya yung pinakasikat na gumagana. Hindi sa masasabi mo na na-master niya yung craft. Na ultimo pwede siya magsulat ng libro with shoulder roll. Pwede siya magsulat. Like siya yung nag-modified, di ba? Oh, parang Siya yung parang si Cus D'Amato. Si Cus D'Amato ang kalaban mo pagkalaban mo si Tyson. Yun yung nagpapalit ng paa na ganun. Okay? So hindi tayo sponsor nito Yan. Kaya medyo nakatagilid. Yan. Ano ba yan? Basta donut yan. Masarap yan donut na yan, kaya lang hindi pa tayo sponsor niya. Ito nga, realistic Ito nga, napakapangit ng advertisement nito eh. Galit na galit ka rito din dahil kay Piolo. Oy, putay na. Brad, nung binuksan na ganun, yung shawarma nakalabas dun sa packaging. Pero nung inabot na sa'yo, putya nakapasok sa loob, tapos maliit na ganyan, ang laki nung shawarma nung pinapakita sa commercial, tapos nung sinasabi natin, idealism and realism. Ang nangyayari sa buhay natin is parang ini-scam tayo ng marketing. Dahil marketing, papakita na maganda, tapos biglang pag diniliver na sa'yo, pangit na. Hindi kagaya niyang donut na yan, Brad. Kung ano yung napapanood mo sa TV, yan din yung matatanggap mong donut. Kaya ito yung binili ko merienda. It's the best example of realism and idealism. Okay? So, yung false promises versus dun sa nag-deliver. Okay. Di ba? Bili ka ng Bavarian. Makain na lang talaga. Bili ka ng Bavarian. Bili ka ng Bavarian, di ba? Kung ano yung nakita mo sa commercial, yun din yung matatanggap mo na Bavarian sa hindi lukot-lukot. Siyempre, pag pinasok mo sa bag mo yan, doon lang malulukot yan. Pero ito kasi, pag natanggap mo tong shawarma na to, iba na kagad doon sa napanood mo ng commercial. Yun doon mo makikita yung difference. Yung realism and idealism. Paano tayo ini-scam ng mundo. Yeah, para tayo niloloko ng mundo. Okay? Di ba gano'n naman talaga sa commercial? Yung mga nakikita mong ice cream, kamote yun eh. Oo, hindi. Totoo yun eh. Tapos yung kape, toyo ata. Oo, eh. Tapos pag-igop mo, sarap! kaya naiintindihan ko yung yung banayad whiskey ni Dolphy. Guguhit dito. Parang inihiwa ng blade. Na-imagine ko na yung scalpel, yung para sa surgeon, talagang ginaganon yung dito ko. Gore eh. Kakaibang slide eh. Oo, kakaibang slash, hindi pa gano'n. Oo. Bis na pa gano'n, pa gano'n. Ibig sa napaputol ulo, pababa eh. Yun. So, balik tayo kay Mayweather. Yun, na-invento yung sinasabing rolled mongoose and minaster niya ng talaga. Yun yung ginawa niyang from idealism. Idea lang yun eh. Wala pa talaga, walang parang kasi yung ganina ako to, wala naman talaga may master nun eh. Bakit? Si Naruto, pag bubuo siya, may mga kasapan jutsu. Hindi niya kaya buuin yung Rasen Shuriken ng mag-isang kamay lang, di ba? Not unless nung sobrang lakas na niya. Kasi nga, hindi pa perfect. Tapos nung na-perfect na, kinlame niya na siya na nag-invento nun. Parang Facebook ngayon, Facebook ng social media na nabili na yung Instagram, madami nang binili si Facebook. Doon mo mapapansin na kung sino yung nakamaster, minsan nakiklaim nila yung isang bagay. That's the realism na nangyayari sa mundo natin. Well, sadly, ganyan talaga. Kung ikaw yung sumikat, diba? Ikaw yung nakilala, most likely ikaw na kikilala ni inventor. Parang yung moonwalk ni Michael Jackson din, di ba?
sinabing moonwalk mo, lagi Michael Jackson. Hindi naman siya nag-invento. Sino ba naka-invento nun? Hindi ko na alam. Hindi ko na maalala eh. Pero matagal Baka si Enrile, gago. Nauna pa kay Michael Jackson, si Enrile yan. Baka nga. No? May 1950 some guy, some dude. Na dancer din ang naka-invento. Pero tapos masarap yung shawarma. Yung kay Michael Jackson din, yung kala mo tutumba, yung ganun. Akala ko totoong-totoo yun na ginagawa na rin nila yung may sarili sila stage tapos inaano nila sa pako. Pero inamin naman ni Michael Jackson, yun naman ang maganda doon. Na sinabi niya na hindi totoo yung sayaw na yan. May pako lang yan. Doon tayo magiging fan. Pinatin niya pa nga yung sapatos eh. Yung sapatos na may pako, sabi niya siya naka-invento nun, ewan ko Pero sa bagay, siya nga lang naman ang gumagawa ng time niya. Siya sumikat eh. Nag-inventor pa siya nung dahil dun. Nasaan tayo kay Mayweather? Mayweather. Shoulder roll, parang unbreakable talaga yung na yun. Ano bang ang sinasabi niya kasi sa mga kasi minsan may sigalot sila ng AirPods niya eh. Ang sinasabi niya, props lang yun, hindi naman talaga nag-aaway yung yun nga. Ang sinasabi niya, wala daw siya pakialam so it's been with my family since then, ganyan. Na siya talaga yung sila talaga yung gumagamit ng shoulder roll and yun nga, minaster niya. Kasi ang boxing, magaling ba yung tatay niya? Parang hindi ko masabi. Ano nga ba pangalan ng tatay niya? Si Roger ba yun o yung uncle niya yung Roger? Nakakalimutan ko eh. Anyway, magaling din naman yung tatay niya, dalawa lang ata ang talo nung naging boxer. At sa pamilya nila, yun na talaga yung naging kanilang trademark eh. Ilang beses lumaban, ang tanong. Hindi kasi prestigious ni Mayweather. Ni Floyd, ni Junior. Kung Floyd Mayweather Jr. siya, hindi Floyd Mayweather Senior yung tatay. Senior yung tatay, gago, bo. Yun. Tawag dito. Ba't nga ba natin na pag-usapan yung AirPods? Kasi di ba? Yun nga, may sigalot sila nilalabas sa TV. Drama lang yun eh. Drama lang. Boxing, kahit pati yung hate niya kay Pacquiao eh. Yan. Palapalabas lang yan, di ba? Publicity, para lang maibenta yung laban. Saka siguro saywar na din. Pag nakita mo yung may problema sa parents. Distracted yan. Todo practice ka ngayon. Kasi naala-alas ka pa ni Mayweather. Di lalo kang pikon ngayon. Pag nag-boxing na, naglaban na kayo, pikon na pikon ka, wala na yung galaw mo. Tapos after nyo maglaban, magugulat ka, bati naman pa rin dalaw. Counter-puncher din siya eh. Pikon ka rin. Pikon ka rin eh. Kasama sa laro yan. Pati nga yung mga sabi, hinihintay daw yung mawala na yung prime. Sa totoo lang hindi maganda yun. Pero kung delikado naman kasi talaga yung kalaban mo, palilipasin mo talaga yung prime. Lakas-lakas sumuntok ni Pacquiao, lalabanan mo ng prime. Kahit ako ngayon. Di ba mas matanda sa kanila? Mas matanda si Mayweather ng 2 taon ata. Pero sikat na si Mayweather bago sumikat si Pacquiao eh. Ang prime naman kasi ng fighter naka-bracket yan eh. Usually 30... hindi. 27. Basta naglalaro from time na teenager eh. Minsan 19 pa lang, prime na eh. Up to... Hindi, pero yung nilalaban sa lahat ng champion, mga 25 to 30. Kasi experience-wise. Pero kung prime ang pag-uusapan, prime na lakas, pero yung experience meets prime. Para sa akin, 25 yun. 25 to 30. Pero iba-iba yan, bawat tao. May mga maagang na lumilipas yung prime nila. Meron namang mga kagaya ni Bernard Hopkins. Napunta 45 na. Kung kailan tumanda, doon gumaling. Saka sino yung binugbog ni Ali na naging champion pa ng matanda na, 40 plus na. Yung naging pari ngayon, naging pastor. Evander Holyfield. Hindi. May holy eh. Kaya pastor, no? Hindi. Puta, nakakalimutan ko Galing galing nung nung championship niya, yung uppercut niya, yung pamatay, yung nag-step. Nag-sidestep pa siyang gano'n, tinamaan ng left uppercut yung kalaban, doon pa siya nag-champion, kailang matandaan. Basta yun. Ayun, yung mga fighter na gano'n na matagal yung prime nila. Tagal bago lumipas. Iba-iba talaga yan. So, ayun, kasama yun sa strategy ni Mayweather.
Sa totoo lang, yes, fanatic ako ni Mayweather. Kaya lang nung mga tumatagal na, Nanawa ka na. hindi, parang masyado naman ng napupolitika na. Sumusobra na sa politika. Parang lagi na lang may excuse yung kalaban mo pagka nilalabanan mo. Hindi siya maganda sa sa image ng sport. No, pagka yung lagi na lang ganun, parang lagi na lang tatalunin mo na lang siya nang wala na siyang prime, o kaya tatalunin mo na lang siyang via decision. O kaya naman halatang-halata naman na talo ka sa points, pero dahil undefeated ka, ang ididesisyon ano ka pa rin, split. O kaya naman Sino nga bang muntikan ng tumalo kay Mayweather? May dana si Shane Mosley. Shane Mosley nayanig siya doon no? Yun yung pinaka-latest na nayanig siya, Shane Mosley. Lindol yung mukha, tinamaan. Pero doon sa laban nila na yan, doon ko na predict kung anong kahinaan ng shoulder roll. Yan. Actually, kung anong kahinaan ni Mayweather, tingin ko wala pa siyang pangontra doon eh. Ano kahinaan ni Mayweather? Blind punches. Ha? Puta, baka pag nilaban mo si Julius kay Mayweather, patumbahin ni Julius si Mayweather. Puta, naalala mo yung pinaliguan ni Julius yung friend namin na blind niya. Naman namin yun ng mga nakaraang season. Last episode. Kasama natin si Julius. Ayun ay talagang pagsasuntukan yung blind punches talaga. Pero malakas yun si Julius. Ang kahinaan niya is yung hindi nape-predict na suntok. Kasi yung shoulder roll is designed to predict. So kaya nga bukas siya nakaganyan siya, di ba? Para abangan, sarap naman ito. Tapos kakagat kang. So, nakaganyan ka, abangan mo yung kalaban mo. Pag suntok niya, gaganyan ka. Pag-hook dito. Kumpleto, brad eh. Parang gumaganon-ganon lang eh. So, pinipredict niya, paano niya napipredict ang mga punches? Dahil most likely, tinitignan niya yung mga twitches, body language, and especially yung paningin. Oo. Yung mata kung saan nakatarget exactly. Yung kalaban mo. Ngayon, kaya halos magunaw yung mundo niya kay Subjuda. Kasi ang nangyari kay Subjuda is, dalawa laban. Si Maidana kasi is naging desperate. Kaya ginawa niya, barrage of punches, pero nakaplano pa din. So, nayanig si Mayweather, pero hindi ganun kayanig. Hindi safe rin yung laro ni Maidana kasi may tulog siya doon dahil parang binenta niya na yung kaluluwa niya basta lang makasuntok siya Kala na, wag lang ako manakaut. Oo. Ganun ang mentality ni Maidana Oo, ang ginawa ngayon ni Mayweather, ni Subjuda, pinapasok niya yung ulo niya. Para hindi makita kung ano yung galaw ng shoulder, saan manggagaling yung kamay. Kaya halos may na siya noon, prime niya yun. Prime niya yun. Bakit siya nabuhay? Kasi na-save nung referee. Ang problema ni Subjuda, hindi ganun kung si Subjuda, kung ang laro ni Subjuda ay nilaro ni Pacquiao, wala na si Mayweather ngayon. Maniwala ka sa lakas ni Mayweather, ni Pacquiao. Kung nilaro niya yung laro ni Subjuda, panalo si Pacquiao. Kung dinahan niya sa lakas, no? Dinahan niya sa lakas, tsaka yung yung tawag dito, unpredicted punches, which is yung... Magaling naman si Pacquiao sa dun, no? Magaling siya magbara-bara. Hindi ko alam bakit naging maingat siya doon sa laban nila. Yun din naman laro niya dati, di ba? Makakita siya ng butas, suntok. Makakita siya ng butas, suntok. So, yun yung reason bakit din natalo kay... And I'm not a hater of Mayweather kasi si Mayweather ay nagbaboxing boxing talaga. Lumalabas si Pacquiao is more on slugging. Slugger yung laro ni Pacquiao, suntok na suntok. Kumbaga naka-design para sa reflexes mo. Pero yung sinasabi natin na boxing talaga na nakaplano, science-based, nagbabasa, ginamitan ng science talaga, Mayweather. Science of boxing nga daw si Mayweather. Oo, yung tipong masasabi mo ay ito yung boksingero na So, kaya natalo si Pacquiao. And naniniwala ako kasi yun din yung kahinaan ni Mayweather. Uy, sakap naman nun, Umulo. Dilaan mo yan, syempre. Didilaan niya yan. Uy, nahiya pa. So, yun din yung kahinaan ni
ni Mayweather. Yung blind punches. So, ma-apply natin yung pantalo kay Mayweather kung may Pacquiao tayo na may ganun. Naniniwala ka ba si Mayweather ang pound for pound best of all time? Pag sinabi mong pound for pound, bigat eh. Nagdaan sa madaming bigat. Tapos binitawan yung belt. Then actually, pag sinabing pound for pound, siya na yung pinaka-best sa lahat. Kahit anong kahit anong weight division pa ang pag-usapan. Yun ang alam ko pagkakaintindi ko ng pound for pound. Hindi, explain yan. Pound for pound, lumagay ka sa classes na yun, sa bigat na yun, magaling ka pa din. Well, anyway, best of the best. Naniniwala ka ba sa Mayweather? Wala eh. Ang talaga, si Pacquiao talaga. Kasi, bakit naalala mo sa interview niya, yung kay Margarito, di ba halos mapatulog niya si Margarito? And mapasabog niya yung mukha ni ano pala yung Antonio? Antonio Margarito. Antonio Margarito. Halos, di ba may issue yung dati naglalagay ng plaster of Paris dito. Si Pacquiao wala, malinis. Chinek yung gloves eh. Oh. Tapos tinanong siya kung gusto niya pang bumalik sa bigat ni Margarito. Ayaw niya na. Bakit? Bumigat lalo yung suntok ni Pacquiao. Ang problema, bumagal si Pacquiao. Nawala yung laro niya sa speed. Kasi may ano yan eh, may parang bracket yung kanyang gustong laro si Pacquiao kung saan siya komportable. Lahat naman ng athletes ganun. Oh, pero yun nga, sinukat at that time yung suntok ni Pacquiao hanggang hanggang light middleweight to middleweight ang suntok ni Pacquiao. Ganun kalakas si Pacquiao. So, middleweight division, parang hindi lang naman puro lakas ang boxing eh. Tapos mabilis. Ganun kabigat yung suntok ni Pacquiao. So pagka tinamaan ka talaga nun, talagang log to ka. Tapos southpaw. Ako, realistically talking, realism. Hindi ko masabing si Pacquiao ang bet ko. Although Pilipino tayo. At hindi ko rin naman actually talaga masabi na si Mayweather. Kasi pag sinabing best defensive boxer, sweet science of boxing, sige, tanggapin natin Mayweather talaga yan. Diba? Kaya lang, para sa akin, I don't think so na sabihin natin siya yung best. Kasi after nung bumaba siya, after na mag-retire, parang nawala na ng amor mga tao sa boxing eh. Oo. Kasi parang ang dami ng politika, ang dami parang lahat na lang inaalagaan yung own nila, sabi. Puro na lang gusto, undefeated. Tapos yung mga undefeated, defensive na rin. Wala na yung spirit of boxing na talagang suntukan. Oo. Di ba? Kay Pacquiao naman, nandun na tayo, magaling yung laro, maganda yung niya. Pero hindi talaga siya, most of the time Ay, nakita. Sorry. Hindi natin masabi na boxing talaga yung laro niya kasi marami siyang part na brawler eh. And si Pacquiao, gifted talaga siya. Physically, di ba? Physiological, physically, malakas talaga ang pangangatawan ni Pacquiao. Talagang dinesign yung katawan niya na pagka dinutdut mo yung braso, hindi na lumulubog. Sobrang tigas eh. Kasi di ba, pinapalo-palo pa yan ng ano ba tawag dun? Parang binili daw sa US na stick. Alala ko ng training niya kay sino ba to? Kay Mulares. Yan, pinapalo-palo na stick yung, para saan ba yun? Ang patigas. Ang patigas, no? What's law? Ano? Para ba tumitigas ang buto? Tumitigas ang buto, calcium. Uminom ka ng gatas. Gago. Wolf's Law. Ayan, law. Diba? Pinag-usapan theories versus law. Oo. Yung theory, hindi pa napatunayan. Ito, napatunayan na. Ang sinabi, at the age of ganito, nakalimutan ko na, hindi na daw masyado nakakapag-absorb ng katawan natin ng calcium. Ang ginagawa na lang, nagre-retain. Kaya it's important to get a vitamin D. Sa araw. Vitamin D. So, ngayon, ang sinasabi, paano natin mapapatigas yung buto natin? Wolf's Law. The harder you stress the bone, the harder it gets. So, buto ba pinapatigas pagka yung hinahampas? Pati muscle, gumaganon. Tumitigas din ng muscle. Pero hindi kasing kagaya ng buto. Ang nangyayari is mas nakakayanan yan tumanggap ng stress. Same thing sa abs. Diba? Papasuntok ng papasuntok.
Parang may nabasa ako doon, tempering, body tempering. Yun nga, parang gano'n na din. Hindi yun scientific term eh. Hindi yun yung I forgot yung sa muscle, pero yung sa buto, Wolff's Law. Parang, di ba, kunwari na fracture, hairline fracture, kaya mga Muay Thai, di ba? Pag sinipa ka ng Muay Thai dito, yung ano? Shin bone. Hindi, ito yung shin bone eh. Dito, shin pa din to, pero yung ilalim na ng tibia. Pag itong pinasipa sa'yo ng Muay Thai, tapos dito, baka talagang mamatay ka na. Yung nakaluhod ka, tapos talagang defenseless ka, sipahin ka na may buwelo, kaya kang patayin. Dahil yung buto nila sobrang tigas dito. Kaya baliin yung leg mo. Bakit tumigas yung naging dense dahil sa continuous eating? Hindi, oo. Nakikita mo yung mga Chinese na bumabali ng buto sa internet. Oh, buto. Buto ng kalabaw. Buto ng tsaka yung gumagano ng can. Pinipinger. Pinipinger yung can. Yung can ng Coke, sabihin na lang natin, mahirap din yun. Kumakapal yung kalyo, nagkakakalyo ang buto, nagkakakalyo din ang balat. Hindi pala ang buto yung nagkakakalyo. Oo. Matawag sa kalyo ng buto. Callus formation. Sorry yun sa buto. Okay. Alright. Nice trivia. Yata, I forgot. Yun. So ngayon, hindi ba delikado yung magka-arthritis ka doon? Oo, masakit yun pag kinalyo yung buto. Nagka-arthritis. Bony spur ang tawag. Bone spur? Parang meron nga akong kilalang may ganun. Yung sa talampakan niya. May bone spur. Oo, gagi. Inooperahan yun. Akala mo may diabetes eh. Diabetes. Yun. So, yun yung sa meme. May lahi po ba kayo ng diabetes? Ay, wala ho kayo. Diabetes po. Oo, dyan namatay yung... Pinoy eh. Diabetes. Bone spur. Doon pala nanggagaling yun. Yung kumakapal yung buto dahil sa continuous na gamit or may impact. Hindi, may mga iba pang reasons. May iba pang conditions. Siguro may mga medical conditions talaga yung pwede. Oo. Balik tayo kay kay Mayweather Pacquiao. Masabi si Pacquiao dahil nga gifted talaga yung katawan niya physically. Hindi ko rin ganong masabi na si Mayweather dahil yun nga sa sobrang dami ng politics parang ngayon di ba nowadays parang wala nang ganon nanonood ng boxing. Dahil nga puro actually maganda lang yung last time yung first talo ko sa pustahan ng boxing. Kay Canelo kay Garcia. Garcia. Saka si Tank, si Tank Davis. Davis Tank. Kay Garcia ako pumusta eh. Hindi, iba yun. Davis Tank, David Tank. David Tank Abot. Davis Tank Abot. Sino yun? Bobo. Kalimutan ko pangalan ni Yun, si Davis. Josh, bakit Josh? Wala lang. yung yung katrabaho ko, Josh ang pangalan. Parang lahat na lang ng puntang Josh, sabi ko. Yung Josh kasi parang dog shit eh. Everywhere. Bakit hindi na lang damo? Hindi naman everywhere ang damo. Dog shit nga. Oo nga. Ayun din, wala ako. So sino ba, siguro yung nagsimula sa para sa akin yung best boxer. Yung nagsimula sa mahina lang talaga. Yun, hindi naman gifted, hindi naman Sino ba? Siguro si Canelo. Mari. Si Canelo kasi, di ba, after matalo, di ba, redemption. Pero si Canelo kasi, textbook, boxing ang pinapractice. Ayun, yun nga ang para sa akin, siguro magaling talaga. Kasi kung doon ka umaasenso dahil kaya pag umiwas yun. Di ba? Na-master mo yung essence ng true boxing. Oo, tapos para kasi basic lang ang ginagamit tinuro doon sa sa like yun. Ang kahinaan nung kay Cus D'Amato, si Iron Mike. Yung gamit ni Iron Mike na footwork, yung gamit ng coach niya na fighting method sa boxing is it drains stamina. So mga gifted lang and mga fully trained boxer ang makakagawa ng laro ni Mike Tyson and si Pacquiao, kaya ni Pacquiao ang laro ni Mike Tyson. Yung build ni Pacquiao. Pag ginamit ni Pacquiao ang D'Amato step, maniwala ka Brad, talagang
talaga si Pacquiao, kumbaga parang magiging Efren Reyes si Pacquiao. Magiging sobrang Pwede pa siya pang middleweight. magiging sobrang galing niya, mawawala ng competitor si Pacquiao. Ginawa niya. Kaso wala na yung formula ni Kas eh. Kasi nga hindi na ipasa 'yon. Hindi na ipasa, sayang. No? Ang Mga step ni Kas. ang nagturo sa akin, anim lang ang alam niya. Pero ang sinabi, nasa 13 to 14 ang steps na ang ginagamit lang ni Mike Tyson 4. 60% halos 70 yung nawala, no? Nawala na sa Sayang. Hindi kasi siya sumulat ng libro. Si Cus D'Amato. Ano nakuha yung mga technique na yun? Inimbento niya na sarili. Ang problema kasi, tiring siya. Tiring. Kailangan Kaya nga gifted na-invento yung Tyson pump yung pagka-squat, diretso sa lunges na gano'n, hindi tumataas yung katawan. Kaya, putya, makaharap ko si Tyson, tas yumuko na gano'n. Puta, takot na ako noon, Brad. Kasi ang lakas na suntok ni Tyson, pag bumaba ng ganyan si Tyson, yung medyo naka-half squat na ganyan, nandyan ang puwersa niya. Mga suntok ni Tyson, pagka nanonood ako ng boxing, parang easy lang ako kasi pagka tinabahan ka ng suntok ko sa video, parang hindi ganun kalakas Pero pag si Tyson ang pinapan ko, parang napapaaray. pag nakita mo, di, tsaka talsik yung pati pawis, Brad, yung pinapakita sa fight night. Nagiging miss no? Yung pawis, gumagano yung pawis nawawala. Akala, di ba, yung iba tumatalsik lang, yung kanya talagang nawawala, nagmi-miss pag tumama suntok ni Tyson, boom! parang pinlap lang sa mukha. Di ba ako sa video? Parang na-happy New Year sa mukha, no? Siguro kung ring side mo pinapano, putya mapapapikit ka pa rin. So matama yung suntok ni Tyson, pumuputok. Yun yung sayang kay Cus D'Amato. Kung namana ni Pacquiao or nabuhay si Cus D'Amato, may pinagpasanat yun na naging coach si Pacquiao. Nako, Brad, simula nang magiging coach na yung Cus D'Amato, maniwala ka. Kasi ang practice ni Pacquiao, sa round sa sparring, 36. Oo nga, sabi nga daw niya. 36 rounds. Ako baka 2 round kaya lang ako. Pagdating sa round 12, kaya di ba pagtapos nung panalo o talo, puta magbibidyoke pa. Magbibidyoke pa sila nila Dinky. Ganun kalupit si Pacquiao, ganun kalupit ang kanyang... After nga ng 12 round, gagano'n. Oo, nagsashuffle parang hindi napagod. Oo. Yung akala nyo yung... Kaya parang, sabi ko, kakain na kaya ako ng tinola. Tinola yung favorite food niya. Naranasan ko yung lumaban sa ring. Akala nyo yung pagod na na kaya mong mag-training, magtatakbo dyan, mag-jogging, mag-punching bag, speedball ng 3-4 na rounds. Isang round lang yan sa ibabaw ng ring. Oo, pagod kasi, ka na. Iba yung galawan sa Tsaka stiff ka. Stiff. Oo. Saka mental stress pa, mental pressure. Nakakapagod, sobra. No, lalo kung professional siguro. Professional boxing. Pero sa Pacquiao, iba, no? Hanggang 12 round, kayang-kaya. With spare, di ba? More than half to spare kasi nakaka-36 round. Nagre-reduce lang yung kanyang punching power, pero yung iwas, yung galaw, nandun pa din. Yung suntok lang yung medyo nababawasan. Kaya pagdating ng mga round 11, yan, parang medyo dehado na ako na ma-knockout pa ni Pacquiao yan. Kasi bihira yung ganun di ba? Round 11 na knockout pa ni Pacquiao. Usually, sabi niya, according kay Pacquiao mismo, pag umabot na siya ng mga ganong rounds, kaya niya talaga, pero iniiwasan niya na. Kasi lalo pagka yung fighter may pangalan, hindi niya na gusto niya kasi tuloy-tuloy pa. May promotion from San Miguel. Isa pa yun. Saka mabait naman talaga kasi daw si Pacquiao. Si Cotto, kaya niya naman daw knockoutin ng maaari. Gago, pinagbigyan niya pa pinahaba. Cotto, nakita niya si Cotto. Brad, kasi si Cotto bumaba ng timbang. Hindi rin si Cotto yun Si Cotto, puta, si Cotto, bumabali ng panga yun May napanood ako ng laban nung hindi pa siya ganun kasikat. Tinira ng lepok kalaban niya kasi ang galing dumipensa Sinuntok maya-maya nung nung tumunog na yung bell kaganon na lang puta.
Dislocated na. Dislocated na pala. Tayo, ginano na ng rep. Hindi na-realize nung fighter. Bali na pala yung ano niya. Yung braso niya. Good. Talaga nakabagsak na lang na gano'n. Gulat din siya eh. Tingin siya gano'n. Hindi na pala nakaangat. Siguro nararamdaman niya pa rin. Oo. Parang phantom pain ba tawag? Kaya akala niya Hindi, nakaangat. tsaka, siyempre, ano na yun, fight or flight na yun eh. Oo, adrenaline na. Sugot. Laylay na pala. So, Sobrang lakas. idealism Idealism. Sarap. Sarap ng ano eh. Sarap ng ano, ng Royal. Hindi, ano yan, loral. Oral. Loral yung ininom namin. Ay, gago, nakaharap. Di talaga tayo marunong sa ganito. Wala. Ayan tayo eh. Hindi tayo. So, Scripted. idealism, nakikita ko kay Mayweather na maganda yung idea na gano'n na medyo villainous ang dating niya. Magandang redemption sa kanya, Brad. Tayo sa redemption. Siyempre, retired na eh, di ba? Retired na. Pero retired, pwedeng gano'n. Para si Jackie Chan. Ng laro niya. Para si Jackie Chan, dito ako nainis kay Jackie Chan eh. This is my last movie. Tapos sa susunod na 2 taon, this is my last movie. Para naka-8 movie siya na gano'n. Sa Pinoy, di ba yung last na talaga? Oh, last na. May part 2. Bisit ako sa gano'n eh. This is my last movie. Maganda redemption sa kanya siguro pa. Siyempre, retired ka na. Tanggalin niya na yung image niya na yung pag-gago-gago. Kasi hindi naman ganun talaga si Mayweather eh. Mabait naman daw talaga siya daw. Tauhan niya, Pinoy. Oh? Oo. Kaya nga nung bumisita yan dito nagbakasyon yan, Palawan eh. Oh. Sinong barkada niya? Siyempre, of course, pera-pera. Yung mga front row. Siyempre, pinaliguan ng pera yan si Mayweather. Pero, makikita mo na, puta, nakakausap ng matino si Mayweather. With or without pera siguro. Kapag wala yung camera. Siguro talagang image na lang yun. May puportray ka talagang image. Kasi marketing strategy, you're selling yourself. Na para magalit sa'yo, para pumusta kay Pacquiao. Diba? Kailangan nang pupusta kay Pacquiao. Sabi nga, yung mga nanonood kay Mayweather yung mga fan niya nanonood sa kanya. Yung mga kagalit sa kanya nanonood para makitang matalo siya. Either way, yung nanonood sa kanya, di ba? So, ayun lang. Politics lang yun. Kung redemption ng pag-uusap. Nangyayari din ngayon, social media, di ba? Ang mga matunog, yung mga maiingay na gago. Rendon. Ayan na, nagre-redemption na si Rendon. Nagre-redemption na? Hindi, parang gago. Hindi, nag-redemption na. May tinira siya ngayon, yung si pangalan nun, yung maingay sa yung parang 1 million daw yung kinikita sa sa isang araw, parang ganon. Parang may napanood nga. Oo, yung babaeng ganon. Tapos, pinakita naman sa kanya na, nagbabayad ng tax. One of the highest na influencer na nagbabayad ng tax. So, pinakita niya, nagbabayad ng tax. Ito nga yung si Rendon, medyo tumatahimik din. Hindi na siya yung dati pagkatalo na diretso pa rin sa Ay, baka mawalan na naman ng Facebook Oo. Ay, naasar-asar ni Kiko, no? Ganito ako magkape sa umaga na parang ba yun? Masarap talaga magkape, lalo na kung wala kang naapakang tao. At lalong mas masarap magkape pag alam mong meron kang Facebook. Parang kuwela din yung si Kiko Sinapak yung ulo puta. Pinakita yung meme. Wasak tanggal yun dito. Yupi. Parang na anong tawag doon? Yung natanggalan ng brain. Na in-scoop yung brain. Oo, yung in-scoop yung brain. Okay lang, hindi naman daw, hindi naman nagasgasan, pero pingas. May dent May dent. Parang apple yung ulo. May dent dito. Parang gas tank na sempla. Ayun. Babalik pa kaya ang heat ng boxing? Kasi sa lahat ng sport, boxing ang almost talong ng boxing ang MMA. Pagdating sa sa kitaan ang laki talaga ng mga binabayad. Kasi boxing is American talaga, hindi siya saka tagal na ng boxing. Tagal na. Saka basic lang. Basic na
compound na akala mo ganun-ganun lang. May 4 ka lang suntok eh. Mm. Jab, straight, hook, uppercut. 4 Lalo lang eh. lang sa ganitong circle yung ano mo eh. Yung laro mo combo eh. na magagawa Oo. mo. Pero madami pang pala. factor na iisipin. Very scientific. Tutuusin. Kaya lang yun nga, dahil sa mga politics na yun. Dapat ang yung boxing ano na lang eh. Idealistically speaking eh. 'Di ba? Yung tawag dito, talagang bilangan ng dami ng tama. Saka kung Yun na nga, ito. Trivia. Sa mga hindi nakakalam, bakit hater sila ni Mayweather? Si Mayweather ay 2 ang tinitingnan pagka lumalaban. Una, yung kalaban. Pangalawa is yung referee. Bakit sa boxing, kahit masuntok kita ng jab straight, bilang yon. I-headbutt kita, okay lang yon. Basta hindi nakita ng referee. Kaya binabayaran yung referee. No? Hindi binabayaran. It's more on yung mga judges, lahat ng suntok mo, keso rabid punches pa yan yung dito, binibilang yan as hook. So, lahat yun nagko-connect. Ngayon, nagkakaroon ka ng, ang tawag dito, yung tawag ng referee, fouls. Foul or, ano? Ang tawag doon, foul or warning. Kapag nakita ka niya. So, ang ginagawa ni Mayweather, tinatago niya doon sa blind spot. And then, yung iba din naman, di ba, gumaganon dito. Sumusuntok na gano'n, nandito yung referee. Lahat yan binibilang ng mga judges. Ganun pala yun. Tsaka, scorean lang naman dyan, 10-9 eh. 10-9, 10-9. Depende sa... Per round, tapos ito-total yun. Tapos 3 sila magto-total. Kung sino yung panalo, yun yung panalo. Yun lang yung, excuse me. Yun lang yung summary kung paano nila ginajudge ang boxing. 10-9. Basta walang knockdown. Kasi pag may knockdown, 8. Yun na yung, 8. Yun na yung malaki pag may knockdown. Kaya kung may point deduction, kaya sobrang low blow. Parang yung ginawa ni Subjuda kay Mayweather. Parang ikaw, ni-low mo ko. Bin-low jab mo ko. Low blow yung kay Bobby. It's not a blow. Blow, blind, blow. Blow, blind, blow. Channel 9, blow, blind, blow. RPN 9 pa nun. Tinuloy ni Pacman yan, yung blow, blind, blow. Tinuloy niya yan. Boy pa ba yun? Hindi, ni-revive niya. Binalik niya. So, siya na ang main sponsor. Blow by blow, no? Kakabulol talaga. Blow by blow. Blow by blow, yon. Okay. Relate kay Relate natin sa Back to the Future. Sino ba ang bida sa Back to the Future? Akala ko yung Rick and Morty binase dun sa... Parang ganun nga eh. Akala ko sino nga yung bida doon? Basta kamukha ng Rick and Morty. Pero nakakalimutan ko. Pangalan nun? Search natin. Search natin. Pangalan nun lagi ko nakakalimutan eh. Yung doktor doon. Back to the Future. Mamaya may kwento ko dyan, pucha. Sino nga ba ang mga nito? Yan yung may Parkinson's eh. Unang connection, Brad. Marty McFly. Marty McFly, tsaka si Dr. Emmett Brown. Yon, si Dr. Emmett Brown. Mga Rick and Morty nga itong dalawa. Rick and Morty yan eh. Ang naalala ko lang laging tema ng hindi ko naman kasi napanood yung buong. Anong pangalan ng artista? Yan yung may Parkinson's eh. Kaya hindi na niya Michael J. Fox. Yun, Michael J. Fox. Yan yung isa sa yung doktor si Christopher Lloyd. Sino ba yung may Parkinson? Si Michael J. Fox. Boy pa yan. Okay. Pero early Parkinson yan yung sa kanya eh. Parkinson yung nagpipil rolling yung nagagawin. Rolling. Tapos yung nagaganyan. Para hindi nila mapigilan yung sarili nila. Ano yung shuffle Di ba, meron pa yung shuffle tawag dito. Relate natin. Parehas may... Shuffle yung nagaganon, Michael Jackson. Meron shuffle feet, di ba? Ali shuffle. Hindi, merong di ba may pin rolling, tapos meron yung Shuffling gait. Shuffling gait, exactly. Sa Parkinson din. Parkinson yun, yung dire-diretso na ganyan, hindi makahinto. Ayun ba yun? Yung pag lumakad sila. Ganyan. Pando the hustle. Yung pag lumakad.
Tapos para mapo-forward na ganon. gusto ko ipaulit eh. Wag na, puta. Hirap. Napagod ako eh. Kung mauuto ka, wag mo akong pagudin. Puta yung hindi nakakapagod. Sige, nasa video Oo, tayo. yan. So, Next time na. Michael J. Fox. Ang Parkinson's. may Parkinson's. Pero yun nga, bata siya. Puta, doon na yung hoverboard. Hoverboard, Doon ba? na invento? Oo, yun ang pinakaunang Hoverboard, di ba yun yung parang skateboard na na... Oo, yung hoverboard na ginagawa nila, binasi nila sa Back to the Future yun, Brad. Yung mga lumilipad niya na drone. Hover. Hoverboard. Yung parang skateboard na isang gulong sa gitna. Kaya yung parang tawag dito, rollerblades na dalawang... Yun nga, rollerblades. Yung gumaganon. Anyway, yun. Yun yung... Flying hoverboard. Yung tinutukoy mo. Oo. Na lumilipad, na yun, lumilipad siya. So akala natin jetpack lang dati sa Half-Life. Oo, jetpack lang, no? Pucha, pero pag na-hoverboard ka, para si Silver Surfer eh. Yun yung idea nung parang bakit nagustuhan siya ng mga tao. Tapos yun nga, nagbabalik sa past. Kaya lang, ang problema ng Back to the Future is linear yung story. Hindi siya paulit-ulit. Hindi siya multiversal. Yeah, bumabalik-balik lang naman nila siya lagi sa past. Pag bumalik siya sa past, isang timeline lang kasi. So pag binago niya yun na yun. Oo, yun lang din babalikan niya, hindi siya multiversal. So very basic ang kwento ng Isekai. Hindi siya isekai, time travel. Isekai kasi otherworldly. Oo. Yun yung parang pinaka root nung story niya na isang timeline lang siya. Di ba ang noon para makapag-travel yung sinasakyan nilang yung kotse. Ano nga yung kotse? Kailangan umandar siya ng something na ma-reach niya yung certain Mach. M-A-C-H. Mach. Para pagka, kasi pagka masyado ka na daw mabilis, magta-time travel ka na eh. Relativity ba? Ni Einstein. Kung makakapag-travel ka sa past, saan mo pipiliing mag-travel? Ayan na, kukwento ko na yung next. Brother, napanaginipan ko yung topic natin ngayon. Yan. Baka nag-time travel. Pero ang title nung aking panaginip ay Black to the Future. Black? Anong black? Black itim? Black. Kasi parang bumalik ako sa past. Pero ako si Mayweather. Black? Black to the Future, gago. Hindi ko pwede tawagin black yan. African American. Okay. African American to okay, AFAM. Okay, AFAM. Yan. So, yung panaginip ko kasi, Brad, meron nga reverse racism, di ba? nga pala. Ang tingin ko sa black is mas mataas sa akin. Alright. Kasi mas mahaba yung nila eh. So, ang tiningnan ko dati is, para nabuhay daw ako sa panahon ng 1940s. Sila gera yan. Sino ba yung mga nun? Jack Dempsey, no? Sila Jack Dempsey, sila Rocky Marciano. Yan doon ako nabuhay. Pero meron akong intellect na meron si Mayweather. Kung paano lumaro si Mayweather. Pero yung katawan ko, hindi Mayweather, I mean, black din ako. Kaya Black to the Future eh. Pero Kevin Hart ang katawan mo. Gago, magkasiliit lang yun. Kaya malakas si Kevin Hart. Huwag mo minamalit si Kevin Hart. Bodybuilder din yun. So, nung bumalik ako, meron akong parang knowledge ni Mayweather sa boxing. Si Joe Louis yung nilaban sa'yo. Laking mama mo siya. Tapos hindi rin ako maliit. Ang weight class ko noon is parang light middleweight. Yan. So may lakas ako may knowledge ako ni Mayweather. Tapos bumalik ako sa past. Ayan. So may advantages ako. Na ito na yung masasabi ko na idealism and realism. Na paano kaya kung ang Harry Potter ay hindi si J.K. Rowling ang sumulat? Well, kahit sino pa man na sumulat, siguro most likely Harry Potter pa rin naman ang kwento. Nagigets mo yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko is, what if itong si J.K. Rowling ay isang tao na bumalik sa past para isulat yung Harry Potter? Kasi may Harry Potter dun sa future na ginagalawan niya sa multiverse. Ngayon, napakinabangan niya yung basic na libro na yun para yumaman siya dun sa libro na to dito sa present. Pero different timeline na siya.
Gets mo? Alright. So, ulit. So, kumita si J.K. Rowling from Kasi ang sinasabi ng mga tao, masyadong out of this world yung idea niya na walang nakaisip ng ganun. Mhm. Even Lord of the Rings, binasilan din sa mga parang dragons yung kanyang idea eh. Hindi siya little bit original yung mga elven, yung mga salit. Ang original lang sa Lord of the Rings, yung author nun is siya yung gumawa ng sariling language ng elves na ginagamit sa Dota, ginagamit sa ganito. So what if itong si J.K. Rowling pala ay isang tao na nanggaling sa ibang multiverse, tapos na naginip siya na may knowledge siya about doon sa Harry Potter and then sinulat niya dito. Oh. Kasi mga out of this world knowledge daw, maaring nanggaling sa future life natin. Ang sinasabi ng iba, parang deja vu. Ganon. Kasi merong mga ideas na bigla na lang mag-i-spark sa'yo na parang imposibleng gawin. Kaya lang, hindi natin ginagawa kasi nga, imposible nga naman siya at a certain timeline. Like, yung ngayon, cryogenesis. Oh, nandiyan yung idea pero hindi natin kaya gawin. May gumagawa na yun, pero hindi alam kung mapapatunayan eh. Parang may napanood nga ako yung... May gumawa na, ulo niya. Pugot na yung ulo, di ba? Para lang makapandaw siya sa future. Oo, para lang mabuhay sa future. Ang problema, hindi pa proven yung cryogenesis effective. Kayang buhayin nga talaga siya. Kasi nung nabuhay nila yung daga, 3 days lang nabuhay yung daga. Tapos after nun, namatay din. Ibig mo sabihin na may na-cryogen na daga? Na daga, oo. Gaano katagal na-cryogen yung daga? Yun yung hindi ko maalala. Pero nabuhay lang yung daga for 3 days. 3 days pa tayo daga. Buhay ba talaga siya? Ha? Buhay ba talaga siya? Oh, buhay, pinakita gumagalaw talaga. Husk lang ng kanyang Yung pala, zombie na, puta, Kasi possible siya sa ibang mga creatures na na hindi complex yung ganong complex. Like yung may scorpion na kayang mabuhay ng 100 years pagka kinryogen eh. Kaya lang yun naman kasi mga cold-blooded creatures talaga at hindi naman sila mammals na So, I don't know. So, yun yung sinasabi na may mga idea na out of this world. Parang kunwari, Nikola Tesla, na magiging topic natin in the future. May mga idea siya na out of this world. Naputya, sa mga naisip mo yung mag-harness ka ng energy sa paligid mo lang. Hindi sa hangin sa paligid mo lang. Parang wifi na yung energy mo. Mga wifi na yung Meralco mo. Wifi na. Mga wireless na. Di ba? Yun yung sinasabi doon sa Black to the Future na panaginip ko na bumalik ako doon. And Brad, parang ayaw ko na gumising. Kasi doon sa panaginip ko na yon, sobrang successful ko. Kasi ginamit mo nga yung Mayweather style. Oo. Kumbaga, nabuhay ako na may knowledge si Mayweather. Pinractice ko yung pagbaboxing na para si Mayweather. And then, doon sa past na yon, ako yung naging pinakasikat na boxingero. Pero hindi ko masasabi na siya ay realistic. Dahil nangyari is parang naiinggit lang siguro ko kay Mayweather sa kung subconsciously. Hindi ako naiinggit sa kanya na-desire mo talaga yung kanyang lifestyle. Oo, hindi ako naiinggit sa kanya. Gusto mo lang na parang sana may ganun din ako. Ang ganda ng technique niya, ang sarap gamitin sa timeline. Na sana may ganun din akong technique na magagamit. Kasi pag dinala mo talaga yung knowledge si Mayweather, maski sa chess, Brad, iba na gumalaw mga bata sa chess ngayon versus yung mga dati. Sila Magnus Carlsen, iba na gumalaw ngayon versus do sa mga dating naglalaro. Kumbaga, yung mga inimbento nila dati, parang simpleng move na lang ngayon nila. Ibig mo sabihin kung magkakaroon ka ng sasakyan nung nila, pangalan nun, nila Marty something sa Back to the Future, mag-time travel ka, ang prefer mong gawin ay maging successful boxer. Hindi ko alam kasi yun yung nando sa subconscious mind ko eh. Hindi, ikaw, kung consciously, I'm talking about... Consciously kung gusto kong yumaman lang, sulat ko lang yung libro ni Harry Potter sa time nila. Alam ko yung libro ni Harry Potter and basic lang sumulat si J.K. Rowling, parang bata lang eh. Susulat ko yung libro sa Harry Potter in the past. Si J.K. Rowling ngayon, yung mga ideas niya, ito yung sinasabi ko,
na pumalo, ay puta, may nakaisip na, hindi ko na itutuloy ito. Gets mo yun? Yung meron kang idea na hindi mo tinuloy kasi anong nangyari, may nakaimbento na ng una. What if yung nauna na yon is nanggaling pala sa future tapos bumalik lang sa past? Ako, ang nai-imagine ko every time na kung makakapag-time travel ako, anong gagawin ko? Siguro, mag-start ako sa medieval Europe. Kasi 'di ba yung ayoko doon. Alam mo ba, babaho ng babae doon. Bakit umihi sila sa castle sa may gilid? Yun nga yung ibig sabihin kasi nga kaya ka nga parang ang sarap imagine na makapag-time travel ka kasi dala mo pa rin yung knowledge ng future. Oo. Parang ang sarap simulan sa yan yung episode ni Loki. Spoiler alert. Yan ba yung episode nila? Oo, yung season 1, napatay nila yung unang Kang. Na kaya daw kasi ganito yung Marvel natin kasi naka-enclose tayo sa single timeline na may konting branches lang. Okay? Tapos napatay ni Loki yun. Ay, ni the other Loki, yung Sylvie. Yung parang ni Loki. Kanyang multiversal persona. Babae yun. Pinatay niya yung he who must not be named, parang ganon. So, namatay yun. Tapos, meron pala siyang parang backup plan na, yun si Victor Timely. Si Victor Timely, nabuhay siya sa past. Na para siyang inventor ng mga a little bit palpak na gadget. Pero nung binalikan sila ni Loki, nakita niya yung parang format nung mga sinulat nung future na Kang. Nakita niya yung plano na kung paano aayusin ulit yung sacred timeline. Kasi kapag daw hindi naayos yung sacred timeline, mapapasok na tayo ng mga Kang the Conqueror, yung mga multiverse persona ni Kang na madami. Kung napanood mo yung Quantumania, doon sa dulo ng movie, nandun si Scarlet Centurion, nandun yung ancient Egyptian na bata niya lang si Apocalypse. Matindi ah. Yung ancient Egypt, sa lakas ni Apocalypse. Basta start with yung pala. Hindi, Rashomon. yung bata niya lang si Apocalypse. Tapos the other one is yun nga, advanced naman sa future naman. So isang ancient, pyramid, isang present, isang future. Tapos yung iba mga tauhan na lang nila na iba't ibang Kang na the Conqueror. Yun yung inaayos doon, yung sacred timeline. Na pwede ka bumalik sa future mo, pwede ka bumalik sa past mo. Kaya lang, gumawa ng sariling mundo itong si Kang dito sa ating mundo na nakaseparate ito, hindi nila ito kaya pasukin. Yun. So, ayun nga, yun sa akin. Kung ako makakapag-time travel, I always imagine na parang ang sarap idalin yung knowledge para makapag-improve ng lives. Kasi 'di ba Black Death, Yersinia pestis, yung plague galing sa flea ng daga. 'Di ba? Wipe out yung whole 1/3 ata or 1/2 ng whole Europe. 'Di ba? Isa yun sa parang sa balikan na yung lahat ng mga sufferings nyo dahil lang sa daga. Kasi wala silang pakialam sa mga daga sa sobrang dami ng daga. Yun yung sa history ng Black Death. Yun yung time na yung mga tao sa kali, nangangamatay na lang, may mamamatay sa harap mo, wala ka ng pakialam. Para yung COVID, yung bigla na lang tumutumba doon sa may sa COVID. Sa COVID, may pakialam pa tayo. Yung time na yun, wala silang pakialam. Pag may namatay, wala na lang. Anak mo namatay, asawa mo namatay, parang normal na lang, tapos susunugin na lang. Yung pa ang nakapagpalala sa Black Death, yung mga nangamatay, sa sobrang dami, hindi na nililibing. Nababayaan na lang sa kali. Tapos may mga time din na ano ba nangyari doon, hangin? No. It's a parasite. Yersinia pestis is a bacteria. Nagagamot siya ng antibiotic, simple antibiotic lang, imagine penicillin. Yung gamot doon sa penicillin. Yun, yung bacteria na yun, ang host niya is pulgas. Sa pusa yung tumatalon. Tapos ang pinaka nagparami yung daga. Yung daga sa kanila hindi na nila ganong iniintindi. So yun, tropa din daga tsaka pusa doon sa kanila, no.
Sobrang laki ng daga. Yung mga nangawala na yung mga pusa, pinapatay na ng daga yung nabaliktad na ang naging prey na yung yung pusa. Mga pusa. Oo. Saka doon yung may mga nababasa ako dating mga sa history na yung mga nakikita na lang yung yung tawag dito, yung mga police that time, I forgot the term eh. Meron silang nakitang tao doon sa sa likod ng barn na akala nila monster kasi sobrang payat, sobrang yung pala tao pala talaga, kumakain na lang ng brick. So para lang maibsan yung gutom kasi sa sobrang daming namang matay, kulang yung manpower, walang ganong mga pagkain. Parang ang sarap balikan yung time na yun na, kaya kayo hindi makapagpatubo ng mga crop ninyo. So binalik ka doon, alam mo yung naanggamot ay penicillin. Pero hindi alam kung paano may invento yung penicillin. Madali lang gumawa ang penicillin. Paano? Ano lang siya, mold ng tinapay. Yun na. Tapos i-extract mo lang siya sa through filtration, carbon filtration I think. Okay. I got the basic idea. Siyempre, idealism nga itong pinag-uusapan natin. Pag ginawa mo, hindi nangyari. Alam mo talaga, ideally, hindi matatapos mo na experiment. Pero kaya lang, infected ka na rin, tapos namatay ka na. Sabi, ay, bobo ko naman, bumalik pa. Imbis na hero ko, bobo pala ako. Instead of being a hero, it's parang yung maibsan man lang yung suffering. Kasi up until now, tol, imagine up until now sa mga third world country like in Africa may mga beliefs pa rin sila na na yung out of this world na instead na makatulong lalo kang nakakapinsala. Kaya hindi rin ako sasabihin mo sa akin tol, I disagree with you. You accept naman na hindi tayo lagi nag-agree sa idea ng isa't isa. May mga sinasabi na respect the beliefs of others, respect yung culture. I don't agree. Kasi if you know better, you know better. Like for example in Africa, even up until now, meron silang belief na sa culture nila na ang gamot sa AIDS ay makipag-sex sa virgin. Up until now. Di lalong kinalat. Lalong kumalat. Imagine, virgin ka, ang first time mong nakasex, may AIDS pa. Ang malas mo naman. No, it's funny kung if you think about it. It's happening even up until now. I forgot the term, but almost, I think, around 40 meron nga ako, yung... Kaya kumalat ang AIDS. Meron nga isang tribe doon na ise-sex mo yung anak niya. Before mo mapakasalan yung babae, ise-sex mo na siya nung tatay mo. Ano yun parang prima nocta. Yung i-establish daw ni Tony Stark. Sabi niya pagka naiangat ko ba yung hammer ni Thor magiging hari na ako ng Asgard. Sige, i-establish ko yung prima nocta. Prima nocta yung paghari ka sa isang lugar. Bawat ikakasal, ikaw muna yung i-score dun sa babae. Parang ganon. Establish daw ni Tony Stark dahil mabaero. Yan yung sinasabi ko na hindi porkit merong belief ang tao, irerespeto mo na. Kasi kung belief niya yan at okay lang naman yan, wala naman yung ganong harmful effect. Tinatapakan. Diba? Okay lang, pero yung mga ganon... nasa lugar ka nila. Tapos may nakatutok na ice pick dito. Ay, tama pala kayo. Mali ako, ganyan na din. I will still try to convince them. Hindi, nakatuko na. Ano sinasabi mo? Ulitin mo nga. Nakatutok na yung ice pick na gano'n. Kasi pag nagsinungaling ako that time, maraming mapapahamak dahil sa akin Konsensya ko na yun. So mamamatay ka na lang. I would rather ideally. Hindi ko masabi kung ganun nga ba talaga ang gagawin ko pag nasa ganda akong sitwasyon. Pero ideally, tol, I would say na hindi, ganito yung namin, yung knowledge na I will speak in the most modest way. Tumahimik ka! Sinampal kang gano'n, tapos diniin palalo yung tusok ng ice pick. Ideally, I would still fight for it. May pamilya po ako. Laging ganyan sinasabi. 10 ang anak ko. Yung kay Yusuf. 10 yung anak ko. Tapos yung pinaka bunso parang 7 years na ba? Mas daming anak ni Yusuf. So, parang pagka mag-time travel, parang gusto kong i-establish yung mga knowledge na recent lang na-discover. Like yung crop rotation, na simple-simple lang naman pala ng problema sa pagkain.
Nung time na nung sa past na kasi pagka sa halimbawa sa bukid, may ano yun pagka nagtanim ka ng paulit-ulit na crop, eventually madideplete yung nutrients ng lupa. Kasi paulit-ulit lang din yung ina-absorb ng halaman. So ang gagawin mo supposedly is crop rotation, magpalit-palit ka ng tanim. Ganun lang kasimple. Kung ang tanim mo ngayon corn, sa susunod na season kamatis naman o sa susunod talong naman para ma-replenish yung nutrients ng lupa. That way magdadami yung yield ng ng pagkain. Uy. Naka 1 hour na tayo. Okay. So, ayun lang. Ang sarap lang ng balikan. Pero, if you think about it, parang asarap nga din talaga magpayaman sa past. Oo, di ba? Parang duda ko itong mga mayayaman na to nanggaling sa future to eh. Oo nga. Kasi yung mga ideas nila out of this world eh. Yung ancient Ideally idealistically. Bumalik ka sa past, no? Kasi yung mga pero na pagka hinukay mo tong kayamanan na to, maka-curse ka. Anong curse? Hinukay yung yung mga sarcophagus. Sarcophagus. Sila Tutankhamun. Ninakawan ni Lupin. Tutankhamun. Tapos pumasok si Fuji ko, tara na, Tutankhamun muna tayo. Di ba ganun yung Lupin censored eh. Si detective. So, nagpanggap si Lupin na detective Sinigata nagturuan pa eh. Impostor! Kawan na ba yun? Yung merong x-ray vision x-ray room. Impostor! Kung impostor ka, pumasok ka nga rito sa x-ray room. Ako papasok, ako nga ang tunay. Ikaw ang pumasok. Uy, sige, sabi ni Sinigata, pagpasok, ubot-ubad siya, nilak ni Lupin. Babayo, defective. Bobo datingan yung mga police defective. Anong ginagawa niya? Nakaubot-ubad yun. Habulin niyo si Lupin. Bobo. Siya nag-set up, siya rin ang nahuli. Ayun. Naka 1 hour tayo. So, realism ng Back to the Future sa boxing. For me, kasi, para lang maging realistic yung mga idea natin. Kung ano yung naisip natin ngayon, siguro most probably wag tayong panghinaan na, kasi yun nga, baka iniisip natin may nakaisip ng iba. Na iniisip natin may nauna na o something. Kasi parang yung iba, podcast natin. yung ibang nauna naman is hindi naman din sila yung gaya na yung Friendster, nasa na ba yung Friendster ngayon? Wala na. Yahoo, nasa na ba yung Yahoo ngayon? Wala na. Kumbaga, hindi sila naka-adapt sa changes. Which is yun yung dapat nating na ang tao continuous na nag-change. So, yun yung realism dun sa Black to the Future na yung Black to the Future. Yan yung panaginip ko na makulay na na-realize ko na ano ba to nararamdaman ko? Inggit ba to sa mga successful na tao ngayon? Kaya ako napanaginipan to? Or kasi may impact siya sa buhay ko pagdating ng araw. Na may mga naiisip pala ako ngayon na hindi ko binibigyan ng atensyon. Na what if itong idea ko na to is pagdating ng araw madaming gumamit or something, mga ganon. Sa akin naman siguro, learn from the past. Learn from the past. And tawag dito, improve. Kasi hindi porket may nakaisip na niyan dati at naging successful, hindi na pwedeng maging successful ulit. Ginawa ni Mayweather, di ba? Hindi naman siya naka-invento puno ng pili shell, pero siya yung pinaka-sumikat. Kasi siya yung nag-improve ng formula Di ba? Ganun lang na naman yun hindi naman laging necessarily na maging original ka. Though it's very important. Einstein, original. Pero si Oppenheimer yung nag-practice. Yung nag-practice. Which is ganun lang yun. Find your path, learn from the mistakes of the past, and move forward. Apply whatever you have learned. Diba, yung mga mistakes, wag nang ulitin. Yung mga new ideas mo, as long as you think you can sustain and you can tawag dito, you can improve on it. Move forward, go for it.
So yun ang ating season 1 tayo. No? Season 1, episode 1. Di ba sabi mo iikot-ikot na tayo dito sa sa bale bahay. magiging natin. Season 1 kasi season 1 natin nandito lang tayo sa gilid eh. Season 2 ikot-ikot muna tayo dito sa bahay para iba-iba naman yung ambience. Sige. Wala sanang maging awkward na baka mamaya nasa bathtub na tayo. No? Hindi. Nasa bata magkakapal kayo. Yung hiwalay naman para hindi gay. Para yung pusa ini ganun yung ginagawa ni Kevin Hart, di ba? Nasa bathtub. Weather bathtub. Tapos nasa yelo. Ice bath. Ice bath. Saka ganun tayo, no? Tapos ang topic natin, ano yung next topic natin? Malalaman yun next episode. Okay, episode 2. Episode 2. Next time. Thank you. Oy, pala? Ito yung original na, Teka, ano yan? Ito yung original na crispa. Ito yung ancient crispa. Brad, buhay pa. Long lives. Ganda, wamin tela. Kamiseta di Chino. Ganda, no? Hindi, gagi mo ka pala. Tsaka crispa. Crispy. Crispa. Ganda, di ba? Nice. Thank you.